Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bigyan daan ko lamang po itong opinion ko sa mga nangyayari sa mga sasakyan natin nitong mga nakaraang panahon at ito pang mga darating na panahon. Ang dami pong nasisirang mga sasakyan at ako po ay saksing buhay dyan dahil kami nga po ay gumagawa dito ng mga sasakyan na may problema at hindi po mapigilan ang pagdami ng nagpupunta po dito sa amin sa shop. Hindi naman po ako tumatanggi dahil yung iba po, karamihan ay galing pa sa malalayong lugar. At yung iba, bago pa man po makarating sa amin dito, ay sobrang dami na ng problema nila doon sa mga sasakyan nila na nanggaling din sa iba't ibang mga pagawaan. Yung iba nga po sa kasa pa. At dahil nga po napapanood nila yung mga vlogs po ni Autorans, ay talaga po na ako'y nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay nagtitiwala po sa akin. Nung araw po, hindi ganito ang mga problema pagdating sa pagmemekaniko, sa mga talyer na nadadaanan nyo. Kasi hindi naman ganun kahirap gawin ang mga sasakyan nung araw. Pagdating dyan sa mga general overhaul, maraming mga magagaling na mga mekaniko. Ang problema po kasi ngayon ay sobrang sophisticado na at ang taas na ng teknolohiya nitong mga bagong sasakyan. Balikan ko yung mga lumang sasakyan. Gumagamit ng mga contact point, gumagamit ng yung mga spark plugs, simpleng mga electricals, no? Yung iba nga wala pang mga fuse. Kaya nga noong araw yung busina nandoon sa tabi ng cambio, doon mismo sa sa stick, no? So doon mayroong putol na yung lagaring bakal, lalagyan ng insulation tapos tatalian ng goma at yun na yung busina nila kasi hindi gumagamit ng relay. Minsan naman, nandiyan sa pasimano nung kanilang mga jeep, ng mga owner. Yung basta may bakal doon nila i-ground yun para gumana yung kanilang mga busina. Pero ngayon, ang laki po ng ipinagbago ng mga disenyo at modelo ng mga sasakyan. At ang dami po ngayong mga nasisiraan ng mga sasakyan na hindi po kayang gawin nitong mga mekaniko na napag-iwanan ng panahon. Hindi naman sila pwedeng magbago ng kanilang hanap buhay. Kasi doon sila nagsimula. Kaya nga po, itong vlog ko po ngayon, hindi po natin mamaliitin itong mga kapatid nating mekaniko. Dito may kakalabitin tayo na nandiyan sa gobyerno na walang ginawa kung hindi mag-imbestiga kung ano-ano at napapabayaan itong mga mekaniko natin. Isang industriya po ito. Hindi ito ordinaryong business lang ng mga shops. Isang industriya ito na palaki ng palaki. Dahil parami ng parami ang mga sasakyan, lalo na yung mga nasisira ngayon na hindi naman tumataas ang teknolohiya or hindi tumataas ang competence nitong mga mekaniko dahil naiwanan na nga po ng teknolohiya. Kasi dapat ay patuloy ang pag-aaral. Ito mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng example. Kung napanood nyo yung vlog ko kahapon na iyon ay sira ang crankshaft positioning sensor. So, yun po ay galing na sa ibang shop. At kung ano-ano na rin ang ginawa at nabili, nagastos ng may-ari. Pero dahil siguro sa walang scanner, yung shop na gumawa nun, kaya hindi nila alam na ang problema pala ay crankshaft positioning sensor. Siyempre, ang hirap manghula Kung ikaw yung mekaniko na old school, na hindi ka talaga nakaabot man lang dito sa mga CRDI, itong mga ECU, itong mga EFI, medyo mahihirapan ka sa mga problema ng mga sasakyan kapag ganito na yung mga issue. Kasi kailangan mong makita yung error codes, yung fault codes na yon, yung DTCs na yon, para malaman mo talaga kung ano yung naging problema. So marami ngayon ang mga mekaniko na hindi po talaga gumagamit ng scanners at kung ano lang yung experience nila, yun po ang kanilang ina-apply. Kaso maraming mga modelo ng mga sasakyan ngayon, halimbawa parehas sila ng problema na DTC, pero iba naman yung mga sintomas na makikita mo. Kaya nalilito ngayon yung mga mekaniko. Ito, tignan nyo po yung expander na yan. 2018 model, hindi nagamit ng 2 taon dahil nung pandemic. Sobrang lakas ng kalampag diyan sa pangilalim. So galing na rin ito sa 2 shop. Ito naman yung mga shop na yan, yung mga nasa labas, yung mga sikat na shop. At ang dami nga pong itinuturo na papalitan. Keso palitan daw to, palitan yan, yung rock end, yung tie rod, yung suspension arm, yung mga bushing. Ngayon, nung pumunta dito sa akin, ako na nag-test drive. Sabi ko, Sir Ali, kasamahan mo ako, i-test drive natin. Pero kasi may mga nagawa na po akong expander Kaya alam ko na talaga kung ano ang problema nito. So ngayon, nag-test drive kami para lang talagang maging 100% yung aking pagdududa doon sa pyesa na yon,
Itinest drive namin, siya ang nag-drive. Hindi para kami nakakalayo. Sabi ko, sir, ibalik mo na sa shop. So bumalik kami at ang findings ko nga doon ay sira na po ang kanyang rack and pinion. Kasi itong mga expander ay gumagamit ng electronic power steering at iyon ang maingay. Alam niyo po ba, itong mga electronic power steering, ito rin yung mga lumang steering rack na nakakabit doon sa mga lumang sasakyan na hindi siya power steering. Ano po ang ibig kong sabihin ko doon? Halimbawa, Mirage. Yung Mirage na luma, yung Colt. Iyon po ay naka-rack and pinion na pero hindi power steering. O kaya naman, yung lumang small body na Toyota or yung lumang mga Lancer, yung mga Shark, no, yung mga pating. O yan, yung matutulis ang nguso. Yan ay naka-rack and pinion na pero hindi po yun power steering kaya mabigat ang pihit ng manibela. Ngayon, ganun ang nakakabit dito sa expander, doon sa bagong modelo ng mga Mirage na yan, electronic power steering, hindi nakababad yung pinaka-shafting, yung pinaka-rack doon sa ATF. Kasi ang nakababad sa ATF ay yung mga hydraulic power steering. Itong mga electronic power steering, ang naglulubricate lang sa kanya doon sa shafting ay yung grasa. Kaya po, yung plastic bushing doon sa loob mismo nung power steering na yon, yung ginagalawan ng rack, may plastic na bushing yon ay mabilis na nasisira. O, kaya umiingay po yun. Ngayon, para lang yon ay gumaan ang pagpihit mo ng manibela mo, nilagyan yon ng motor. Yun nga yung naging electronic niya, yung electric motor. At yon ay power assist. Kaya po, yung ingay na naririnig doon sa expander na to ay dulot nung kanyang sira na yung kanyang power steering rack. O yan. Kaso, medyo mahal. Ang sabi ko doon sa may-ari, may ginawa akong ganyan dito. Pinalitan ko ng bushing. Kaso yung bushing, hindi para sa kanya. Wala siyang mabibili na original na bushing na para sa kanya. So ano ang pinaka-the best na solution? Palitan mo yung electronic power steering. Medyo mahal. So ngayon, bakit siya nagkagastos-gastos? Kasi kung titignan nyo, itong expander yan, ulitin ko, pakita ko sa inyo, sariwang-sariwa pa, napakakinis pa. Pero pag sakay ko, doon sa sasakyan niya at sinilip ko, kung ilan na yung tinakbo, yung kilometrahe, 114,000 kilometers. Unang tanong ko sa kanya, sir, ano ba to? Pinanggagrab mo ba to? Yes, sir. O, kaya naman pala. Bugbog na bugbog yung pang-ilalim niya, pero dahil siya yung nagmamaneho, yung may-ari, talagang makinis yung labas. Pero yung pang-ilalim bugbog. Ikaw ba naman yung tumakbo ng 114,000 kilometers? Good as taxi po kasi yan eh. Yung mga ganyan, yung mga pinanggagrab. Siyempre, lahat ng madaanan niya, ng mga rough road, wala kang magagawa. Kailangan mong daanan yan kung doon magpapahatid yung, yung pasahero mo. So, hindi ka makakaiwas na ma-damage talaga ang mga pang-ilalim mo. Pero ang unang nasira ay itong electronic power steering. Gawa nga nung itong steering rack na to, ang design nito ay yung mga old design na hindi pinapasok ng ATF dahil wala ngang ATF, dahil doon ang naglulubricate lang ay yung grasa doon sa mga bushing na plastic. So yun po ang nangyari. Kaya lang doon sa mga pinuntahan niyang mga shop, siguro hindi alam na ganun ang power steering nitong expander na to. Kaya ang nangyari, palit nito, palit nun, palit niyan, o dumami yung gastos, hindi pa nakukuha kung ano talaga yung problema. Ito naman ay phone call. Tumawag sa akin yung may-ari ng isang Ford Territory. Naku, sabi ko, bagong-bago to. Kaya hanggat maaari, ayokong tumanggap ng mga ganyang mga sasakyan. Na bagong sasakyan, tapos dadalhin kay Autorans dahil may nagrekomenda nga daw po at napanood nga daw po ako sa YouTube. Kaso ang problema, dito sa mga bagong sasakyan, unang-una, baka wala tayong mabiling pyesa doon sa mga supplier natin. At kung meron ka mang mabibiling pyesa, napakamahal. At karamihan ay i-order pa at magtatagal ng ilang buwan. Yan din ang problema ng mga sasakyan sa ibang bansa, lalo na sa Europe. Lalo na itong mga electric vehicle. Kapag ka nasisira yung mga electric vehicle sa Europe na galing ng US, wala silang maipadalang mga pyesa ron. Kaya nga ang nangyayari, yung mga insurance doon, nira-write off na lang nila yan. Ano po yung write-off? Parang yan ay yung total wreck. Ganun na po yung nangyayari. Kasi nga, walang dumarating na pyesa for almost 6 months, minsan 1 taon. Dito nga sa Pilipinas, meron din pong ganun eh. Kaya po itong territory na to, tumawag sa akin. Kasi po, ang nangyari dito, nabutas daw yung evaporator ng kanyang air condition. Mga kapatid, no? Ito ay territory.
Kung meron mang pinakamataas na technology pagdating sa air condition, sigurado pasok dito sa Ford territory na to. At yan ay highly computerized na. So doon pa lang pumasok na agad sa isip ko, mahirapan tayo rito. Unang-una, wala naman akong scanner para diyan sa espesyal na sasakyan na yan. Di ba? Yan yung nagpaparada sa sarili niya. O yan yung Ford territory. Ngayon sabi niya sa akin, Sir, evaporator lang naman ng aircon to. Pinatignan ko na rin sa iba to, tinanggihan daw siya. Talaga pong tatanggihan kayo. Kasi po, mahirap po talaga ang pyesa nitong Ford territory. At bago pa po yung sasakyan nyo, dapat sakasan nyo po yan ipagawa dahil baka ma-void ang inyong warranty. Sir, napakahaba ng pila sa kasa. Maghihintay ako ng ilang buwan. Maghihintay ka ng ilang buwan, wala ka aircon. Kung iiwanan mo naman sa kasa, nandun lang ang sasakyan mo. Ang sasabihin sa'yo ng kasa, gamitin nyo muna ma'am, pero wala kang aircon kasi walang pyesa. Maghihintay ka ng ilang buwan. At ang tanong doon, napakahaba ng pila. Teka, karamihan po ng ipinapagawa sa kasa, brand new at under warranty. Karamihan yan. Majority ng ipinapagawa dyan kasi nga, maboboid ang warranty pag hindi pinagawa sa kanila. Napakarami daw. Doon pa lang malalaman yun No? Matibay ba yung sasakyan nila? Bakit ka bago-bago pa humahaba ang pila sa kasa? So, isa po yan sa ating pinupulsuhan, isa po yan sa binibigyan natin ng opinyon. Kaya itong may-ari, sabi ko po, sorry po, sa kasa lang po pwedeng gawin yan. Tulad nga po ng sinabi ko, wala akong special na scanner para dyan, wala akong special na computer para dyan, at para kung sakaling galawin mo man yung mga electronics niyan, ay masolusyonan ko sanang pagre-relearn, pero mahirap na. Baka lalo lang lumaki ang problema. So ganun po dapat, tatanggihan nyo kung hindi nyo kaya. Kasi hindi naman tayo yung umaasa lang na baka kaya ko, baka si ganito, merong scanner, baka si ganon. O at least nagawa ko yung Ford territory. Siyempre, pagmamalaki nyo yun, talo kayo doon kung sakaling magkaroon yun ng problema. At talo din yung may-ari. Unang-una, void na warranty mo at pag ibinalik mo sa kasa yan, mas lalong lalaki ang babayaran mo. Mga kapatid, hindi ko po tinatawaran yung kakayahan ng maraming mga shops. Na tulad ko, may shops din ako. Ako nga po sa totoo lang nahihirapan din ako sa dami ng mga problema, sa dami ng mga sira na dinadala dito sa amin. Mabuti na nga lang at marami rin po akong nahihinga ng tulong, lalo na sa mga pyesa. Kasi para mag-trial and error ka, kawawa yung customer Kaya yung ginagawa ko dito, yung kay Kuya Berto na Starex, lahat ay nagawa na namin, na-perform na namin, nag-cleaning kami ng turbo, inayos namin yung lahat, pati mga solenoid, inayos namin, nilinis namin ang lahat ng sensors, low power pa rin. Kaya naman ayaw ko sanang galawin muna yung kanyang mga injectors kasi siya na mismo ang nagsabi sa akin na iyon ay kapapagawa niya lang dyan sa Cavite at gumastos siya ng 38,000. Pinakita pa niya sa akin ang kanyang resibo. Pero dahil sa naubos na ako, sa dapat gawin, sabi ko, sir, kailangan ko nang gawin to. Kailangan ko nang i-check ang iyong injectors. Kaya lang, kung papadala ko yan doon sa mag-check sa Central Diesel, ready ka ba sa gastos? Kaso hindi siya ready kasi nga, kapapagawa niya lang dyan sa Cavite, wala namang nangyari. So ano ang tulong na ibibigay sa atin ng mga kaibigan natin? Tulad na yan nga po, si Miss Rupa Rosario, pinadalan po ako ng 6 na injectors. 2 na lang ang naiwan dito sa akin, itong 2 Boss na radiators sa to, kasi yung 4 nakakabit na. At tinetest drive na po ngayon. Maayos ng umandar. Nag-high RPM na siya. Umaabot na ng 4,500 or to 5,000. Pero sabi ko, huwag nyo isasagad. Delikado sa makina yon. So, yun po yung masarap. Kapag ka ikaw ay may mga kaibigan na tutulong sa'yo na maipang-testing mo yung pyesa nila. At kung okay naman, yun na talaga yung sinasabi ko sa customer. Ito nang bilin mo. Kasi kung bibili ka man ng bago, mas mahal. Kung bibili ka naman sa iba, baka mamaya wala kang warranting makuha, dito kahit paano bibigyan tayo ng ilang linggo na warranty, panalo ka na doon. Kaya po si Autorans nakakaabante. At yung mga customers namin, hindi sila nagagastosan ng malaki. Yan, Miss Rupa Rosario, Ariel Sonorio, Angel Tuyugon, tapos itong Fargo Tire Supply, diyan din sa Blumentritt, nakakakuha din tayo sa kanila ng mga mugs. At marami pa yung mga kaibigan natin na mga automotive auto supply. Ayan, si Nick and Freddy. So yung mga yan, tumutulong po sa amin yan. At napapahiram kami ng mga pyesa. Pero yung mga auto supply, hindi po pwede yung bago, pinapahiram. Naisosoli namin kapag po mali yung halimbawa pinadala sa amin. So i-compare mo na mali, naisosoli po namin yon kahit nabuksan na. Basta wag lang ite-testing kasi sigurado
madudumihan yon or magkakadamage yun, magkakagasgas yun at hindi na nila ulit maibebenta yon sa mga bibili. Ngayon mga kapatid, ito na po. Pabigat ng pabigat ang mga problema ng mga sasakyan na tinotroubleshoot natin. Bakit po? Kasi pataas ng pataas ang kanilang mga technology, lalo na itong mga hybrid na mga magdaratingan sa inyong mga shop. Siguro ngayon kakaunti pa lang yan. Kasi nga po, karamihan ng mga hybrid under warranty pa yan at mga brand new pa yan. Siyempre, hindi pa yan kaagad magkakasira-sira. Pero ang kadalasang nasisira ngayon, nabalitaan ko sa mga kaibigan natin na nandyan sa kasa, mga pang-ilalim. Bakit? Hindi maganda ang road condition dito sa Pilipinas So itong mga bagong mga sasakyan din na ipinanggagrab, ipinangtataksi, lahat yan, no, itong mga TNVS na yan, karamihan puro mga automatic transmission at karamihan mga CVT. Yan ang maraming magiging problema ng mga sasakyan. 5 years from now, talagang magdadamihan yung mga problema ng sasakyan na yan. Paano kung wala kang unang-una scanner? Pangalawa, talagang mababa ang competency ng mga mekaniko pagdating dito sa mga modelong sasakyan. Pagdating yan sa mga naka-electronics. So, ang baba ng ating kaalaman. Karamihan. Kasi nga po, ewan ko ba, nung araw kasi, ang mga vocational schools, nagpapagalingan si Don Bosco, si Guzman, no? Ayan si International Electronics and Technical Institute, at yung pang mga Technical Institute nung araw, nagpapagalingan talaga kung sino yung may mga magagaling na mga mekaniko na mga graduate sa kanila. Yung tatay ko nga, graduate yan sa Guzman. Diba? Pero ngayon, may naririnig pa ba kayo? Kakaunti na lang sila. At ang palaging naririnig natin, TESDA, kailangan mag-TESDA ka. Kasi kung hindi ka magte-TESDA, hindi ka makakapasok doon sa ibang mga kumpanya. Hindi ka makakarating sa abroad. Kaya talagang requirement yung TESDA. Pero meron nga po ako dito, dalawa yung TESDA mekaniko rito. Medyo mababa talaga yung kanilang learnings. Yung mga ibinablog ko, hindi nga nila alam pero mabilis silang makakatch up. Kasi doon sa training nila, diyan sa TESDA. Ang talagang merong mataas na learnings, no, pagdating sa technical school, ito nga pong Don Bosco. At dati nga po yung Guzman. Ngayon, parang wala na akong naririnig doon sa iba. Kung meron, ay mag-comments po kayo rito kung saan kayo graduate. At kung may mga tanong kayo or kung may mga kailangan kayo malaman, mag-comments lamang po kayo dyan. So, nawala ngayon yun. Kaya nga po ako, ang sinasabi ko po, itong mga nasa gobyerno natin, no? Itong mga politiko na yan, na walang ginawa, kundi sa araw-araw na lang, pagtingin mo sa YouTube, sila na lang yung nandun, nakikita ko, inaano ko na nga lang nilalampasan ko na lang. Sila na lang, kung hindi impeachment, kung hindi investigasyon, kung ano-ano, di ba? Nakakasawa na. Bakit hindi nila ngayon tutukan ng gobyerno natin, pati ng DOST, itong malaking problema na mabubuo at nandyan na nga po yung problema. Ang baba ng learnings, ang baba ng competency ng ating mga automotive mechanics na hindi ngayon makaka-adapt dito sa mga bagong mga sasakyan. 15 years old, way back 15 years old po tayo na mga sasakyan. O sabihin mo na itong mga Fortuner na yan, pati yung mga Innova, mga Nissan na Navara, yung mga CRDI na. Mga electronic na po yan. Marami pong nahihirapan dyan. Maraming nagkakamali or hindi nila talaga makuha ang problema kasi nga po, from old school, from hindi nila alam itong mga electronics, biglang nagdatingan yan, hindi naman siguro na ituro sa vocational schools. Kaya po ngayon nagkakaproblema. Ang inyo pong lingkod, wala po akong tigil sa pag-aaral din. Maya't maya, kapag kami nakita akong problema dito sa shop, inaaral ko na po kagad yan kung paano susolusyonan yung mga problema na yon. Pero itong mga karamihan ng mga mekaniko natin, ay wala po yung mga pag-aaral na ganito, na talagang matindihan ang kanilang research para lang malaman mo kung ano yung problema. So itong mga politiko natin, bakit hindi nyo utusan? Ito, kasi dapat ang magmamandate po kasi nito ay sila itong mga politiko po na to Sila dapat ang magsabi na itong mga vocational schools, itong mga technical schools na to, kapag may nag-aral dyan ng automotive mechanic, isama nyo ang IT. Hindi pwedeng automotive mechanic lang. Saka hindi pwedeng gusto mo lang magmekaniko, papasok ka, mag-aaral ka. Hindi pwede dapat na ganun. Dapat mahigpit na mahigpit. Hindi po pwede yung hindi ka marunong sa computer. Kasi po, halos lahat ng mga sasakyan ngayon,
ay computerized na. At pataas pa ng pataas ang kanilang OS. Ano yung OS? Operating System. Kaya nga po nung nag-Y2K nun, di ba? Ano po ba yung Y2K? Yung year 2000. Nung pumasok po yan, maraming ninervyos kasi karamihan ng mga computers nun. Ang sabi nila, babagsak po ano man yung mga naka-save sa mga database nila, ninervyos sila. Kasi nga po, magbabago ng operating system. So pagdating ng 2000, kaya meron kayong nabibili ng mga softwares, Windows 2000, o di ba, 2001, 2002. So ganyan po yung nangyari. Tumataas yung technology, pero ang problema, naiiwan naman tayo. Di ba? Kaya dapat napaka-importante po, tutukan ng gobyerno to, hindi yung puro kung ano-anong nandyan. Na sabi nga po ni President Bongbong, no, dapat ang gawin natin yung makakatulong sa tao, yung hindi magiging divisive, yung hindi maghihiwa-hiwalay na naman. Ako po, pro Bongbong, pro Sara din ako, saan ako pupunta? Di ba? Ang importante ngayon, itong mga mekaniko, itong industriya na to, isang sektor din po ito. Mga kapatid, ayoko mamulitika, bawal na bawal po sa amin yan. Pero ito, isang sektor to na malaki, pero hindi nakikita ng gobyerno. Ang nakita nila, yung mga mahilig magwelga, yung mga drivers, yung mga tsuper, yun ang nakita nila kasi nagwewelga. Itong mga mekaniko na to, ang dami po niyan. Siyempre, kung walang mekaniko, ilang milyon yung sasakyan, sino gagawa niyan? At kung meron mang nagmimekaniko na hindi naman maalam, ang nagsasuffer ay yung mga customers, yung mga may-ari ng sasakyan kasi nagiging trial and error. So, ang mga nabe-benefits, yung mga auto supply, itong mga kasa, itong mga dealers, kasi sa kanila naman galing din yung mga pyesa. Ngayon, nagkakamali-mali yung mga mekaniko dahil nga kulang sa kaalaman. Kaya dapat, ito po, yung mga existing na mga technical schools na yan, dapat po, kapag nagmekaniko, mandatory, dapat IT din. Pagsamahin yan. Talagang tataas ngayon yung learnings na makukuha nila. Diba? Kasi lahat po ng sasakyan ngayon ay may computer na. Kaya nga po yung high, low, diba? 0, 1, 0, 1. O iyan yung digital. So ito pong mga nasa mga sasakyan natin ay gumagamit na rin yan. Digital na po yan. Kaya napaka-importante na ang lahat ng mga mekaniko dapat ay maging IT expert na rin para lahat nitong mga darating na mga sasakyan na yan, electric vehicle, hybrid na yan, pati yung mga bago ngayon, kahit itong mga internal combustion engine, hindi sila electric vehicle, hindi sila hybrid, hindi sila hydrogen o fuel cell, pero antindi ng kanilang electronics. Kung hindi ka maalam sa electronics, ay naku, hindi mo kayang gawin yan. Siyempre, kapag ikaw ay IT na rin, bibili ka na rin ng iyong scanner. At nasisiguro ko sa iyo, yung mismong desktop computer mo, ma-adapt mo sa iyong pagmimekaniko. Mga kapatid, itong mga politiko po na to, sana tumigil na kayo dyan. No? Tutukan nyo kami, tutukan nyo tong industriya na to, malaki to, para po makatulong din kami sa maraming mga may sasakyan at maayos namin ang aming mga trabaho. Mga kapatid, magandang gabi po. At maraming salamat po sa inyong lahat.